It's 4 p.m. We're bringing developing news. The stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. The headlines at this are: we've been getting unconfirmed reports that contractor Sara Diskaya has surrendered to the National Bureau of Investigation. That's as President Bongbong Marcos earlier this morning said that it's just a matter of time before Diskaya and other personalities being tagged in a ghost project in Davao Occidental are arrested. Here's a portion of the President's statement. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Now, just to be clear, there is no arrest warrant yet against Sara Diskaya or the husband Curly, although the President has said earlier in the day that an arrest warrant or arrest warrants are expected to be released or issued within this week. Meantime, the camp of Senator Bato de la Rosa is seeking clarification on ICC arrest warrant reports, saying they need clear procedures before any surrender. De la Rosa's counsel, attorney Israelito Torreon, confirms receiving similar information but notes that ICC jurisdiction is still under review in the appeals chamber. Torreon stresses that without domestic laws or implementing rules governing ICC surrender or surrender in general, the Philippines should respect the senator's rights and handle cases locally. Torreon earlier insisted on Storycon that he does not know the whereabouts of his client. In The Hague, the Office of the Prosecutor has formally asked the ICC to uphold its jurisdiction over alleged crimes against humanity during the Duterte administration when De La Rosa was the PNP chief. Kaya nga siguro si Senator Bato ay playing siya kasi yung issue kasi dito, personal safety na niya, and he wants to be clarified as to what are the procedures to be undertaken if the government will really implement the surrender aspect. He wants to be guided so that he will also know how to exercise his rights under the Philippine Constitution and under the rules on criminal procedure. And here are the other stories we're watching this Tuesday, December 9. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered Congress to fast-track 4 priority measures during a meeting with the Legislative Executive Development Advisory Council, or the LEDAC. These are the Anti-Dynasty Bill, the Independent People's Commission Act, the Party-List System Reform Act, and the Cadena Act, or the Blockchain Act. The President instructed both chambers to review the measures and ensure their passage as soon as possible. LEDAC has also agreed on timelines for the General Appropriations Bill and its submission to the President for his signature. The Senate has approved the 6.7 trillion peso national budget for 2026 on third and final reading. 17 senators voted in favor. The budget will now move to the bicameral conference committee scheduled from December 12 to December 14 to reconcile Senate and House versions. Once agreed upon, the spending plan will be forwarded to Malacanang for the President's signature. And Manibela and other transport groups have started a 3-day strike today across Metro Manila. The groups gathered at Philcoa in Quezon City carrying placards protesting alleged harassment by enforcers and the loss of franchises. They also once again criticized the jeepney modernization program, claiming it has caused financial hardships for many drivers. The strike is expected to last until December 11. And joining us in a little bit via Zoom will be Raul Llamas, our resident political heckler. And from the Philippine Star, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan, who joins us now live. Ami! Hi, happy Tuesday. Happy Tuesday, Ami. Anong story niyo malaki? Dagdagan ko lang yung mga sinabi mo. Nawala uli si J. Ruiz sa Meco, ha? Oh,
Teka. Kailan lang yun Ngayon lang, pinalitan siya ni Sherbet Karen Maralit. Yung dating sa OP na dating chief of staff ni Juan Ponce Enrile din. So si Jay Luis is out as hindi man siya ambassador, no? He's Wala. he's director May ko yun, wala daw bagong designation. Ayan na si Ronald. Natatraffic daw si Ronald. Ayan si Jay Ruiz. Wala daw panibagong designation. Although baka mamaya-maya baka meron tayong malaman. Oh, yeah, I think you can see Ronald Llamas right now. Ayan na There si you Ronald. are. Mukhang galing yata sa shopping si Ronald. Bumili ka ng Hermes, Ronald, Hermes, sa dami Patek pa salubong Philippe. sa likod Meron ka ng daw kotse niyo. Patek Philippe. Hindi, naghanap ako ng Gucci sa Green Hills. Meron ka daw Patek Philippe, saka suot mo daw Hermes. Patingin nga, Hermes. Oo, Hermes? Ano ba yung Hermes? Ano ba yung Hermes? Baka yung Hermes yan dun sa Divisoria. Ganun ba Is pronunciation that how you ng pronounce it? Pag Frances di Hermes, Di bumali na. pag Ingles di Hermes. Oh, sorry. Sorry. Hindi ko... Latin ang kabisado ko, hindi French. So pag Yung French Greek, ba yung S yun sinatanggal? Greek god yun di Hermes. Saka ayaw kong Pero dumikit kung kay yung Edlin French, Gao. Hermes. Saka ayaw kong dumikit kay Edlin Gao. Nagmumukha akong mas pangit. Sabi nga ni... Paulit-ulit yung pangit sa'yo. Yun lang ay demanda mo, Ronald. Paulit-ulit pangit Nung ka una, raw. pogi ka daw. Pero ngayon, naging pangit ka. Ha? Pangit daw. Sa totoo naman, hindi ko naman Di ba itatanggi yun. magkaibigan kayo noon? Di ba magkaibigan kayo ni Jim Vanson? Hindi pa kami nagkausap noon. Never. Never. Ganun ba? Oh, never pa kami nagkausap. Akala ko magkaibigan kayo. You have Kasi had no tinatanong personal ko, kaya ako interactions. tinatanong Ronald kung naglolokohan kayo. Kilala ko si Bing eh. Ano yun eh, Carino brutal yan kapag nakipaglokohan eh. Tsaka ako Kaya naman, akala ko nagbibiruan kayo. tsaka namimili naman ako ng kaibigan. Hindi naman ako Kasi perfecto, yung pero... kapatid ko sa UP Law. Talaga? Oo. Oo, kabatch nila si Lourdes Sereno. Kawawa naman yung mga Kaya estudyante alam ko nun. na medyo magbiro, medyo Parang hindi spicy siya- po pagbibiro niya. Para hindi siya nagbibiro. Para siya nagrarant. Kaya So, you've never had any akala ko meetings with her, nagbibiruan kayo eh. Pero tawa ako ng tawa. 2 araw na ako tawa ng tawa eh. No? Oo nga, pangit ka raw, pangit. Oo. Pangit, hindi graduate, no? Walang pinag-aralan, di ba? Yung gano'n, no? Tuwan-tuwa ako eh, no? Chismisin ko din siya. Mga... Dinichismis pa ako, talaga. Pero mo in 2 days, meron siyang racist attack. Yung in-chick daw, yung mag-asawa. Tawag yung in-chick, di ba? Chinese. Oo. Hindi Nagalit sa'yo ang mga Chinese dito. Hindi niya tinawag na Chinese. Ang tawag niya in-chick. Yun ang sinasabi ko na racist na kanya, derogatory, di ba? At mga Filipino-Chinese, ayaw nilang tawagin silang in-chick eh, di ba? Ang Hindi, tawag sa kami kanila... okay lang. ang tawag sa kanila... Kami okay lang. Ang tawag sa kanila ni Guanzon, in-chick. Tapos yung mga buti na lang daw, hindi ako naging bakla. No? Dahil ang pangit... Teka, kumpirmado ba yun? Ang pangit ko doon, bakla. Kung naging bakla ako. Homophobic! Kaya nagtataka ko, akala ko nagbibiruan kayo eh. Meron mo homophobic na attack, no? Tapos nag-red tagging pa, komunista raw ako. No? Ang komunista, si Manny Mugato. Wala lang ako, sosyalista. No? Tapos hindi daw ako graduate, wala akong PhD. No? Ba't daw ako nagpapanggap na political analyst? Political heckler nga eh. Political heckler nga. Sino ba nagpapanggap? Teka, Ronald, isa-isa natin ha. So, dun sa hindi ka graduate, tama siya. Tama. Oo. Dun sa Yung komunista, pangit. mali siya. Yung alin? Protesta lang na yung pangit. Sa komunista, mali Yung siya. Sa pangit. Yung pangit. Totoo rin yun. How do you plead? Yung nakulong Guilty daw not ako guilty. dahil Yun sa... na lang, Ronald. How do you Yung plead? Mr. nakulong Llamas. daw ako. Guilty or not Mr. Llamas, guilty? how do you plead dun sa pangit? Napangit. Guilty as charged. Guilty. Guilty as charged, no? Ang kuwan ko lang dyan, ang retort ko lang dyan, paano ko naging gwapo pa?
Oh, di ba? Teka. Pero before anything else, remember, nag-recant siya. Kasi nung una, talaga? nag-recant siya. Nung una, sabi niya, pogi ka naman. Di ba? Tapos- The first statement was, pogi ka naman. So, nag-recant siya. Oh, tapos nakulong daw ako dahil sa illegal possession. O, yun pa. How do you plead? Paano naman makukulong? May lisensya yun, tsaka permit to carry. Oh, so, Diba? number one, hindi ka At saka nakulong. Number two, marami daw baril na nahuli. Isang baril lang yun tsaka may lisensya. Tsaka totoo naman, sabi niya, hindi ako graduate, wala akong PhD. No? Pero, nagsalita ako sa United Nations, nagsalita ako sa European Parliament, kahit hindi graduate, no? ikaw, ang dami pa sinasabi, ito, yung DVD, bumibili ng illegal na DVD, how do you plead? Refuse to answer because Mablacklist my ka na. answer might incriminate me. Mabablacklist ka niyan sa US kapag nagano ka yan. Ang dami pa sinasabing UN eh. How do you plead sa DVD? Hindi, kaya nga bago niya ako binanatan, sinabi ko na, ito yung mga, tutulong ako na banatan ako. Ito yung pwedeng ibanat sa akin. Diba? Nilabas ko na eh. Dahil inaasahan ko na magrarant eh. Siguro baka yung kwan lang hindi lang niya alam hindi niya ako kilala, natutuwa ako sa ganyang mga banat. Di ba? Ipaliwanag mo nga natuwan-tuwa ako pag pinabanatan ako ng ganyan. Doon nabubuhay ang dugo ni Rol Llamas. Yung bago ka matulog, tawa ka ng tawa. Bago ka matulog, tawa ka ng Pagkausapin ko tawa. kayo. Wag na. Ikaw naman, Ami, paparusahan mo pa ako. Maano sense of humor niyan nakakatawa talaga siya Malay mo, Alam ko, magkasundo nagbibiruan kayo kayo. pag nag-uusap kayo. Di ba, Ah, Ami? Nagbibiruan kayo Saka na-insecure daw ako dahil tatakbo pala siyang senador. Wala daw akong laban. No? Totoo naman. Wala naman akong laban sa kanya as senator. Huh? Hanggang ko na lang ako. Hanggang story ko lang ako Uy, grabe ka naman. Grabe ka naman. Hindi, pero Ronald, pag na-meet mo yan talaga, ano siya ganyan yung sense of humor niya, kaya kala ko Okay. nagbibiruan kayo Okay. Bok, teka. Okay. We're about to have the lawyer of Sara Diskaya on the line, pero naputol ang linya But, Hindi. Seryoso. Galit na. Okay. Bok, teka. Ang abogado ni Sara Diskaya is now on the line. Let's bring him in before maputol ulit ang linya. Si Attorney Cornelio Samaniego III. Attorney, magandang hapon po and thank you for joining us. Yes. Attorney. Sir Attorney. just to correct my position, I'm not the legal counsel of Ma'am Sara Diskaya. I'm just the spokesperson of the spouses. Okay. May sarili po siyang abogado. Okay, sige po. Just to be clear, you are the spokesman of the couple, the Diskaya couple, hindi po abogado. Okay. Apo. Sir, totoo ba? Has she surrendered? And actually, is that a surrender? Kasi wala pa namang arrest warrant. Confirm po, kaninang umaga po, she voluntarily surrendered to the FBI. Okay, she turned herself into the NBI. Pero yun nga, I was saying Yes, nga, na as far as I know, as far as we can tell, wala pang nalalabas na arrest warrant against her. So what will be her status? Visitor sa NBI. Visitor sa Pag NBI. lumabas na po yung warrant of arrest, ang gagawin lang ho ng NBI, magre-report na lang ho sila sa korte kung sino yung nag-issue ng warrant of arrest. So she will stay with the NBI until mailabas ang warrant of arrest. That's what you're saying po? Until and unless yung warrant of arrest ay mailabas, wala pa siya sa voluntary custody ng court. But that means also Pero that she can attorney, come and go. anong Ami. dahilan kung bakit siya nag-surrender? Kung wala pang kagaya po arrest nung warrant. sinasabi ko, nung una pa, wala naman silang tinatago. Panto sila, willing naman ho silang makipag-cooperate sa ganyang legal na proseso. Kasi wala naman ho sila Attorney, may tinatago. relasyon ba to sa sinabi ng presidente na sila ay huhulihin na? Ay, wala po, sir. Gumawa man sila ng tracker team or whatever. Kasi kung talagang meron silang balak lumabas ng bansa noon pa, Bakit wala siya sa attorney, wala siya sa Senate custody?
Di ba yung asawa niya nasa Senate? Iba po yun, sir. Na-contempt po kasi yun, si Sir Curly. Okay. Walang problema legally so far itong si Sal Diskaya. That's what you're saying. Wala po. Pero pumunta na po siya sa NBI. Kasi nga po, bilang abogado, baka nga naman maglabas ng warrant of arrest ang korte. So, at least nandun na siya. Nag-walk-in na siya, attorney. Nag-walk-in. Parang gano'n na rin po, ma'am. Kung yun ang pagkakaintindi po natin, ma'am. But in this... Attorney, kumusta yung nila, ang financial situation nila? Kasi ang pagkaalam namin, marami ng assets nila ang frozen. Tapos yung mga kotse nila, dinidispose na. Kumusta po yung situation ng mag-asawa ngayon? Medyo financially constrained na po sila. Alam niyo naman, naunahan sila ng freeze order po, ma'am. Ano yung status niya, attorney, as a possible witness? As a state witness? In play pa rin ba yun? Sir Ronald, depende po yan sa prosecution, sa estado po, kasi sila po naman po yung nakakaintindi kung i-utilize sila para makatulong sa prosecution po ng mga akusado. Kung may direct at material po yung testimony nila, prosecution po ang sabi niyan. Anong legal status nung pag-freeze ng kanilang accounts at yung pag-confiscate assets like luxury vehicles? Normal po kasi yan, Sir Ronald, na pag may mga anomalya kasi, pumapasok po ang AMLA talaga. So, nag-a-apply sila ng freeze order sa Court of Appeals para hindi muna mailabas or madepositohan yung mga accounts po. Pero attorney, what you're saying basically is that the couple, they are very willing to cooperate with the government, with the prosecutors. Is that it? And they are still angling for becoming state witnesses. Sir, kasi sa state witness kasi, prosecution po talaga ang banyan. Yes, sir. Yes, sir. Nag-try po kami dahil sinabihan po kami ng Senate Blue Ribbon before, pero marami po kasing mga requirements at paiba-iba yung mga gusto nilang mangyari. Napagod na rin po yung mag-asawa. Biruin niyo po, sila yung pinakaunang whistleblowers. No? Pinangalanan nila ang 2 undersecretaries, 7 congressman, DE, RD, ADI. Pero ngayon po, sila po ngayon yung ikukulong. At yung mga umamin po na may ghost projects, sila po ngayon yung gagawin nilang state witness. At nakakalungkot po, itong kaso po ito na may pending issuance of warrant of arrest, yung project po ay tapos na. Hindi naman po ghost project. Ano po? Tapos na yung project? Tapos po yung pero project. attorney, Kahit po magpa-imbestiga kayo sa mga field reporters po dun sa Davao. Pero attorney, sinasabi niyo buhay pa rin yung kagustuhan nila na maging state witness. Actually, ang mag-approve niyan yung korte. Pero ang isang alam namin na malaking hinihingi ng gobyerno, kung sakasakali lang, restitution. Open ba sila sa ganon? Ma'am, ako bilang abogado, practicing lawyer, na humaharap parati sa korte, ang korte lang naman ho talaga ang makakapag-order ng civil liability o restitution. Oo nga. Wala naman ho sa requirements po talaga ng WPP yan. Ngayon, kung magkaiba po kasi sa WPP at magkaiba sa state witness. Pag sa state witness na po, yun na po yung meron talagang kaso ng na-file sa korte. So, prosecution po yan. Kung sa RTC, na-file yung kaso, yung DOJ po ang mag-utilize sa kanila kung talagang kailangan sila para makonvict kung sino man yung akusado na kailangan nilang convict. Without their direct
participation and material cooperation dun sa akusado para ma-convict, kailangan po sila talagang maging state witness. But going Pero back pwede to... nating sabihin, attorney, na willing silang mag-restitute. Kasi yung korte, hihingin din naman yung recommendation ng prosecution. In this case, yung ombudsman siguro, or yung National Prosecution Service. Sa tingin nyo yung mag-asawa, willing naman kung sakasakali na hingin nga ng korte na mag-restitution? At willing naman po sila. Bakit naman po hindi sila tatalima sa utos ng korte? Ang sinasabi ko po, ma'am, from the start pa lang nung sumabog itong anomalyang ito, cooperative na yung mag-asawa. Oo. Until now, medyo umayaw lang po sila sa WPP kasi napakaraming kondisyon, paiba-iba. When you say, sir, maraming condition, could you be more specific? Ano po yung, deal breaker sa kanila as far as conditions were concerned? Yung una po, yan yung sinasabi nilang restitution. Hindi naman ho malinaw kung magkano yung i-restitute. Kasi yung mga pera naman po ng mga diskaya, legal po yan, galing po yan sa gobyerno. Ang mga pinanggalingan po yan, galing lang lahat yan sa land bank kasi nanalo sila sa mga bidding. So, wala naman po sinasabing amount. Okay. Yes, sir. So you're saying all their money that they've earned, that's all legal? Siyempre, sir, kasi galing yan sa procurement, pag napanalunan nila sa bidding. Yes, sir. Yes, sir. Lahat po dumaan yan sa proseso under 9184 procurement law. Well, sir, So, also at the same by time... semblance of legality, it's only the court who can declare it illegal. Pero since galing ho lahat ang mga naipon nilang pera sa procurement, sa pagsali sa mga bidding, ang presumption po niyan, legal ho yan. Kasi galing ho sa cheque ng gobyerno yan eh. Hindi naman ho nila dinekwat lang yan at tapos inilagay sa bangko. What about allegations of ghost projects, sir? Naman po yan, sir. What about the allegations of ghost projects? Wala ho silang ghost projects nga po eh. Wala po silang ghost projects. Yan ang mapapatunayan natin. Yan hong kaso ngayon na mayroong impending warrant of arrest ang si Ma'am Sara Diskaya. Abay, tapos po yan proyektong yan. Actually, yung mga dokumento po na isinabit ng mga public correspondence na coming from DPWH Davao Occidental, hindi ho kinonsider yan ng ombudsman. Tapos po yung project. Pero attorney, bakit sila nagtetestigo na may mga kongresista na humingi sa kanila ng mga kickback at binigyan nila? Kung walang anomalya yung kanilang mga proyekto, ano yun? Charity lang nila sa mga kongresista? Sir Ronald, ikaw naman po ang lumagay sa kalagayan nila. Nanalo na sila. Okay? Yes. Bakit ginigipit sila? Sir Ronald, sa kwan kasi, sa aktual na senaryo po talaga, nangyayari po talaga yan, sir. Parang kumbaga sa kwentuhan, parang malabong mangyari. Pero nangyayari po talaga yan. Marami hong nangyayaring ganyan talaga na merong talagang humihingi. So, anong tawag doon? Pangungutang po yan. Anong sa tawag? mga kontrapista. Kaya nga, anong tawag doon? Regalo? Anong tawag doon? I think, sir, si Ronald's saying na isn't that bribery? Di ba kasalanan yon? Sir, kahit nangyayari. Kagaya nga ng sinasabi ni Sir Curly sa Senado at saka sa Kongreso sa lower house, napipilitan siya. Kasi kung hindi naman siya oo sa kagustuhan ng humihingi, ay hindi po usad ang proyekto. Ganun po yun. Okay, sir. Maging realistic lang po tayo, wag po tayong maging bulag. Yes, sir. Kasi nangyayari po talaga yan. Okay, sir, I understand, sir. Kung sakasakali, yun ang iti-testify nila, no? Kung sino yung Ganun nga mga po, ma'am. binigyan nila. Ganun po yung tinextify nila, ma'am. Sa ICI, Oo. talagang ibinigay nila lahat ang detalye
Kaya kung maalala Oo. niyo po, nung na-ambush interview ako sa ICI, talagang nag-tell all ho sila lahat doon, pati numero ng mga bagmen, mga congressman, kung sino yung mga pinapapunta ng mga congressman dyan. Abay, nakalista ko lahat sa ICI records. Pero di ba, attorney, kaya nga nila gusto maging state witness ay para immune sila from suit. Dahil alam nila ay pwede silang kasuhan sa pagbigay ng mga kickbacks. Dahil kahit sabi nyo nga, nangyayari talaga yan, hindi naman tayo bulag sa mga nangyayari na yan, may nalabag na batas. Bilang abogado po, meron talaga. Meron talaga. Kaya lang po, kung kayo po yung lumagay sa kalagayan po nila bilang kontratista. Hindi hindi po ako malalagay sa sitwasyon na gano'n. Hypothetical lang po, Sir Ronald. Hypothetical lang po. Kwentuhan lang. Talaga hong ganyan ho ang nangyayari. Ngayon, kung i-utilize po sila ng gobyerno para maging state witness, willing naman po sila, Sir Ronald. Sir, medyo atasan ng konti. I understand where you're coming from. Is what you're trying to say to us, if I get you right, is napipilitan lamang silang magbigay ng pera sa mga humingi para lang umusad ang proyekto at para makuha na yung kontrata. If I'm getting you right, that's what you're saying. On the other hand, let me put it this way din po. How are they able to earn that much money if they have had to pay a large percentage of the money paid to them by the government to build or implement these projects without scrimping or without making substandard projects? Kasi ang laking halaga po ng binibigay, taminado naman po sila doon, and they're still able to make money. So the money has to come from somewhere or the money has to be taken out of somewhere. Sir, sa unang tanong mo, sir, medyo mahaba, no? Yes, sir. Sagutin ko yung unang tanong mo, Sir Ed, ano? Yes, sir. Ano na ba yung unang tanong mo? Talagang, kagaya ng sinabi ni Sir Curly, sa mga testimonya niya sa Senado, sa House, talagang napipilitan sila, okay? Napipilitan talaga silang magbigay. Kasi nga, humihingi. Okay, kung hindi ka naman humingi, mababala ang proyekto. Opo. Now, kung bakit nakakapagbigay sila, saan sila kumukuha? Tandaan nyo po ang before nung hindi pa sila nag-divest sa ibang mga korporasyon, 10 quadruple A yan, sir. Bihira po ang quadruple A na kontratista dito sa Pilipinas. Okay? So, nung hindi pa sila nagda-divest, talagang nakakakuha ho sila kasi mataas ho yung net financial contracting capacity nila. Hindi ho kaya nung mga ibang kontratista yan. Sir, sila lang po nakakakuha niyan. Yes, sir. Sir, you're saying that basically they paid off all these politicians and engineers of the DPWH using their own savings? Tama. Advance po yun, sir. Okay. Coming from their kita. Sir, why are they doing the projects to begin with? Kaya napakahirap po ng kalagayan ng mga kontratista. Kaya naman talaga ang nangyayari sa mga kontratista talaga eh. Kawawa naman pala sila. Kinukuhanan po talaga sila, sir. I get that part, sir, na kinukuhanan sila. Yan po ang kwento ni Sir Curly Vizcaya. Yes, talagang kawawa sila. Lahat ng mga kontratista po, kawawa po talaga. I get what you're saying, sir, na silang kinakwartahan ng mga politiko. Pero medyo nag-aalangan ako po dun sa assertion na they're just using their savings to pay off these politicians. Kasi why are they in this business pa if they're just losing money? If they're giving away their savings to get contracts where they won't even break even. As what you were saying, ang pera nila dating naipon, yung pinanggagastos nila ngayon sa sa mga politikong ito. Wouldn't that not make any sense? Ganito po yan kasi, Sir Ed, Yes, sir. Sa procurement kasi, pag nanalo ka sa bidding, may tinatawag yan na mobilization. Okay? Yung mobilization po yan, inilalabas po talaga yan ng implementing agency. Now, kung hindi pa ho niya ilalabas at may sila na nanalo at nilapitan na sila ng politiko, wala ho silang magagawa talaga kundi dumukot muna sa sarili nilang bulsa. Okay. Ganyan po ang nangyayari.
Okay, sir. Sige, sir. Bibitaw ka na yung bahagi yan dahil Attorney. Attorney, nagtatanungan lang mga tao bakit hindi natuloy yung pag-witness protection. Humingi ba sila ng full immunity from prosecution? Kasi yun ang balita namin, kaya ayaw daw pumayag ng mga prosecutor. Ay, hindi, ma'am. Wala pong ganong usapan. Hindi ho, kasi bilang abogado, merong sasampa. Alam naman po nila yan. Hindi ho kami humihingi ng blanket immunity. Malabo po yun sa katotohanan. Baka meron lang nagpa-press release po. Pero malabo po yun sa katotohanan, ma'am. Ako bilang abogado nila, malabo po yun sa katotohanan. So, pero attorney, merong sasampa po yan. So, Now, attorney, pag may sumampa po, that's the right time that the government will utilize them para mapindaw nila kung sino talaga yung may kasalanan. Ganun so, po yun. attorney, kung hindi kayo humihingi ng blanket immunity, saang immunity kayo humihingi? Anong klase? Kung material po, kung relevant po yung testimony nila doon sa kaso na ipapal sa kanila, na may mga kasama po silang mga akusado. So kung sakasakali, attorney, pampababa lang nung kaso nila, no? Kung mag-state witness sila, pampababa lang ng culpability. Ganun po siguro, ma'am. Mamimitigate lang po. Oo. Saka can we put a price tag kung sakasakaling magre-restitution? Halimbawa, mga hanggang 10 billion pesos, willing ba sila? Ay, di ko ho alam kung meron po silang ganung kalaga, ma'am. Oo. Basta kung meron po, may utos po ang korte, susunod po sila, kagaya ng ginagawa nila ngayon dahil hanggat nung wala pang kaso, naka-attend naman po parati sila sa hearing. Sir, in the meantime na wala pang arrest warrant na lumalabas that we know of, I'm talking about Sara Diskaya, of course. Sara Diskaya is going to stay with the NBI, in the custody of the NBI. Is that what you're saying? Indefinitely? Opo. Dalawa po sila. Yung pamangkin ni Sir Curly, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando, nasa Pasig City naman po, kay Chief of Police Hendrix Mangaldan. Yun po yung kliyente ko. Tinawagan po niya ako kagabi. Gusto na niyang mag-voluntary surrender, kaya tinamahan ko po kagabi. At hinarap ko po kay Colonel Hendrix Mangaldan ng Chief of Police ng Pasig City. At pakagandahan po niyan, si Ma'am Roma, sinurrender po niya yung Philippine passport niya. Okay. Pero attorney, huling tanong, mukhang ang Yes po, Sir Ronald. mukhang ang sinasabing ikakaso sa kanila ay falsification of Malversation. malversation with Falsification. falsification of public documents. Non-bailable yan. Anong magiging sir. legal Pero- recourse nyo dyan? Pwede pong wag ko muna sabihin. Okay. Okay. I Pahabol lang, understand. attorney. With all due respect, Sir Ronald. I understand. Attorney, pahabol lang, sabi nyo, nag-tell all yung mag-asawa sa ICI eh. Sino po yung pinakamataas na ranggong tao na implicate nila doon sa kanilang tell all? Dalawang USEC po. Yung nasa affidavit po nila. Nasabi na. Wala na mas mataas Nagayusin pa. naman. Lahat po yun. May mga pangalan ng bagman, phone number, saan ang pick-up time, saan ang pick-up place. So wala talagang senador, attorney na involved. Oo. Hindi Walang po senador. senator at congressman. Ay, wala po. Wala po. Yan naman po ang talagang nilinaw ko kay Sir Curly kung meron talaga. Ang sabi niya, wala talaga. Okay, maraming salamat po for joining us this afternoon. Attorney Cornelio Samaniego III, ang spokesperson po ng mga kontratistang si Sara at si Curly Diskaya. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, Thank sir. you, Salamat attorney. po sa Thank you. You're watching Storycon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon. I'm Ed Lingao. And of course, with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star. And of course, Rol Llamas, hindi natin pakilala. Biglang sumipot na parang bula. Our international man of mystery living up to his name. Napangit. Tingnan mo, pwede bang zoom in yung pagmumukha ni Ronald? Buti, hindi naging bakla.
what can you say about this man of mystery? History ba? Buti na makaimik. Buti daw hindi naging bakla. Ano, Ami? Buti daw hindi naging bakla. Kung hindi, pangit na bakla. Kung hindi pangit na Hindi bakla. nga, ano nga, nag-recantation nga nung una, pogi ka eh. Oo nga, binawi. Oo, tapos, Binawi, oo. oo. Sige, tanongin natin si Attorney Gilbert. Gilbert. Anong kanyang legal opinion? Pangit, guwapo. Attorney Gilbert Andres, ano pong inyong legal na opinion sa pagkakaporma at hugis ng pagbuka ni Ron Llamas? Meron bang binayolate si Attorney Guanzon sa pagtawag sa akin na pangit? Mukhang ibang issue yan, no? Iba yung in-expect yung issue na yun. Masagutin. Pero mas International relevant Human itong issue Rights to. Day, Human rights niya ni Ronald. Binayolate yung aking human rights. Hindi mo kasagot si Attorney Gilbert. Parang, I don't want to get into trouble. You can see from his face, you are not going to get me into trouble. Baka naging professor ni attorney pa yun sa law school. Baka siya din tawagin na pangit. Baka naging professor pa ni yun, si attorney. UP Law ka ba, attorney? Ako po, UP Law po. Kasi Naku, bababa ng tuition. Baka kaklase mo si Bing Guanzon. Hindi, professor. Hindi naman po. Professor. Actually, I think elementary ako nung mayor siya nung Cadiz City. Yung mga gayang hirit, yung mga delikado. Yan ang oral defamation. Oo nga. Unjust vexation. Ayan ang unjust vexation. Ni Gilbert. Kayo talaga. Teka, magseryoso nga kayo. Kayo talaga. Magayos ka. Ikaw sa Ed, galing ka sa kuweba eh. Let's move on to the topic at hand. Sir, yung ICC, we're expecting the medical findings of the three medical experts be submitted noong December 3 and by December 12 ata ang submissions naman ng mga stakeholders. Do we have any word so far, anything that has leaked out so far as yung findings ng tatlong medical experts who examined Duterte? Actually, walang word, Ed, kasi it's really to the court, and wala din siya sa website ng ICC. So, but what's clear is that any findings, any conclusion will actually be publicly issued. So, may mga necessary reductions lang, pero yung conclusions po, ipapublish po yan sa ICC website. Attorney, meron bang yung track record ba? May time span? Para ilabas yan sa mga previous cases nila? O kung ba yan, indefinite? Timetable. Ano ba yan? Dapat po, siya, it should be a reasonable time period. So, for me, reasonable na siguro yung 1 month or less than that. It should not go beyond 1 month kasi reasonable period of time. Pero sir, as far as implications are concerned, kasi people are end up guessing na pag ang finding ba hindi siya fit to stand trial, will that mean na hindi na siya lilitisin? Will it mean na siya ba'y papakawalan? Will it mean that he will stay in detention until he's fit to stand trial? Exactly what are we looking at in terms of... In relation do sa tanong ni Ed, attorney, ano yung track record sa ganyang klaseng mga issues? Halimbawa, kung may sakit yun, alam ko kasi kahit bedridden yung akusado, tuloy ang trial eh. Alam ko kahit deaf and mute yung akusado, tuloy ang trial eh. So, wala ko masyadong nakikita pa from my vantage point na track record na exempt yung mga tao because of health reasons. Yeah, sagutin ko muna kung yung tanong ni Ronald kasi relevant anong track record ng ICC based on ICC jurisprudence wala pa pong napaboran na challenge on fitness to stand trial. Ibig sabihin yung mga accused, yung mga suspects po, kung i-mount man lang yung challenge yung fitness to stand trial, chambers always find that they're fit to stand trial. So yan po yung ICC jurisprudence as it stands now. Now, ano bang kaya dyan? Remember, fitness to stand trial, it's not a medical term, it's a legal term. In fact, if you look at the Rome Statute right now, you will never find that phrase, fitness to stand trial. Why? It's really based sa rights of the accused, the right to understand his or her rights and to exercise those rights. So, yan po yung magiging legal na basihan po ng
ng pretrial chamber. And remember, the 3-person panel, they're not tasked actually to determine Mr. Duterte's fitness to stand trial. They're only tasked to determine yung medical condition niya that may affect his participation in proceedings such as confirmation of charges. So magkahiwalay yun. Pa lang ako kay kay Senator Bato de la Rosa naman. Kasi pati si Harry Roque kinonfirm na meron na daw arrest warrant. Ang hinihingi ng abogado niya, si Israelito Torion dito, gusto daw nilang malinawan kung anong mechanism kung sakasakali, kung i-enforce yun. Ano ba yung mechanism considering that we've left the Rome Statute, pero ang sinasabi ng gobyerno, we have commitments to the Interpol through which the ICC courses arrest warrants. Ano po ba yun? Baka pwede nyo kaming linawan kung ano kung sakasakali, magiging proseso. Sige po, Ami. Ano lang natin, balasahin natin yung magiging procedure. No? So may ICC arrest warrant. Next, since we are not anymore a state party, it will be transmitted to us through the Interpol. Why? Because there's actually a memorandum of agreement between the Office of the Prosecutor and the Interpol. Now, I think it will be ICC, Office of the Prosecutor ng ICC. Yeah. Office of the Prosecutor ng ICC at ng Interpol. Now, I think the mode of the Interpol will be a diffusion notice. Hindi po siya red notice. Bakit? Diffusion notice kasing ICC, it's not a state. It's an international organization. At kung diffusion notice po, very directed po yan sa particular states. Hindi po siya ipapamudmod sa 196 members ng Interpol. It's only, and in this case, sa Philippines lang po ipapamudmod yan. Now, sa Philippines naman, mayroong Philippine Bureau Office, yung Interpol. I think it's under the DOJ, if I'm not mistaken. Tapos doon na po i-implement yan ng ating law enforcement agencies such as the PNP or the NBI. Now, ano na ba magiging basis ng natin, law enforcement agencies? Ang basis naman po ay Republic Act 9851 or the International Humanitarian Law Act. And Section 17 provides that the Philippine authorities may surrender a suspect who is being investigated or prosecuted before applicable international tribunal. And this is significant dahil sa tingin ko po, ito yung naging basis ultimately ng Philippine government and which shows state practice on the part of the Philippines when it actually arrested and surrendered Mr. Duterte to the ICC. So, attorney, may legal remedy ba si Senator Bato? May legal remedy ba siya kung sakasakali to stop the arrest? Okay. Now, I've heard na they're invoking Articles 88 and 89 the ICC Rome Statute. But my legal opinion is hindi po siya applicable. Bakit? Wala na pong bisa ang Rome Statute. Alam naman po natin na nag-withdraw si Mr. Duterte even without a Senate concurrence. At kami naman po, nag-file kami ng petition sa Supreme Court challenging yung withdrawal. Pero na-dismiss po yung mga petitions namin for being moot in academic. Dahil po dyan, hindi na po tayo party sa ICC Rome Statute, wala na pong legal effect, wala na pong bisa ang ICC Rome Statute in the Philippine domestic setting. Kaya hindi po ma-invoke ang Articles 88 at 89 po ng ICC Rome Statute. Ito po yung mga unintended legal consequences po ng pag-withdraw ni Mr. Duterte from the ICC Rome Statute. So, attorney, yan yung irony, no? Si Duterte ay umalis sa ICC without the concurrence of the Senate. Tapos ngayon, hinuli siya dahil sa ganong kadahilanan. At ngayon, sila ba to, ini-invoke yung ganong klaseng ruling na hindi na pwedeng gamitin dahil yung kanyang boss ay umalis sa ICC. Yun yung irony. Ang tanong ko... You're very right with that, Ronald. Yes, it's the poetic irony of the situation. Ang tanong ko, attorney, medyo nakakalito kasi dahil ang framework nyo, sinasabi nyo nga, ang framework ay yung framework ng surrender sa Interpol. Yun ang legal recourse. Kaso, bago natanggal si E.S. Bersamin, natanggal ba siya ng resign? Bago siya natanggal, ang sabi ni E.S. Bersamin, ang i-invoke daw ng gobyerno ay yung bagong rules on extradition ng Supreme Court. What was that about? No, dahil parang medyo malabo. Ano ba yung official position ng gobyerno? Surrender or extradition? Dahil without a clear manifestation from the government, parang hindi ganun kalinaw. Anong gagamitin nila?
Okay, dalawang sagot po. Una, yung rules po on extradition proceedings na in-issue ng Supreme Court last October, hindi po mag-work in this case. Yes. Dahil ang definition po doon sa Section 3 ng extradition is may requesting state. But the ICC, it's not a state, it's an international organization. Yes. Number 2, ultimately, under international law, ang magiging action po ng gobyerno or ng Philippine state base po sa naging practice niya. At anong naging clear practice ng Philippine state? It actually surrendered a suspect before the ICC in the person of Mr. Duterte through its domestic statute, which is Republic Act 9851. So yun yung magiging basihan, the ultimate acts of the Philippines, at pinakita na nga sa Philippine state practice, which is surrender under RA 9851. So walang basihan, attorney, yung sinabi ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ng Supreme Court. Nung sinabi niya na ang susundin ay yung bagong rules ng Supreme Court. I agree with you. Kaya nga nagulat lang ako, bakit sinabi niya yun? No? Why did the former Chief Justice of Supreme Court said that? Actually, I think it was I think it was an initial legal opinion by then ES Bersamin. But that's why I looked at the rules of extradition proceedings and then I determined na talagang it only applies to states or requesting states. Sir, let me back up a Pero bit. under Philippine law, meron bang legal recourse si Senator Bato to stop the arrest kung sakali lumabas nga yung warrant? Under our laws. Well, ayokong sabihin niya namin kasi hindi naman ako abogado ni Senator Bato de la Rosa, no? Ewan naman siya abogado niya. So I'd rather not Pero meron ba? Ganun na lang. Meron ba o wala? Meron ba o wala? Or he can try. He can try. Ganito na lang. Kung ang ini-invoke nila ay Articles 88, 89, and even yung 59, siguro narinig naman natin Article 59 Rome Statute, those are not applicable. Dahil wala na po siyang legal na visa sa Philippines dahil umalis na tayo sa ICC Rome Statute. Unintended consequences nung pag-withdraw ni Mr. Duterte. Well, sir, we were conversing with Attorney Torion, I think it was yesterday. Galing yun. Ang sinasabi kasi niya was walang legal framework to surrender Bato de la Rosa to the ICC. Kailangan muna ng implementing rules and regulations yung 9851 for surrendering. So therefore, hindi raw pwede gamitin yon. Now, what we said was, but in the case of Duterte, mukhang yun ang ginamit eh. And it's been 8 months since that happened. Yet, the Supreme Court has found no reason to oppose that surrender or to cite the surrender as unconstitutional or wrong, considering the urgency and the gravity of the situation. Pero buhay pa ba yung final nila sa Supreme Court? I think buhay pa eh. Pinagre-respond lang ng gobyerno eh. Pero nga, yung nga sir eh, if there really is reason to question the use of 9851, shouldn't it have been raised by the Supreme Court as early as March of this year or 8 months ago? Okay, at tatlong sagot. Number 1, there's a legal framework. That's precisely RA 9851. And this was passed by Congress noong December 2009, which is a significant date. Why? We were not yet a state party to the ICC Rome Statute. Naging state party lang po tayo, naging effect po yun noong November 1, 2011. Second na sagot, hindi po kailangan ng IRR ang RA 9851 because even the provisions of RA 9851 does not provide for the drafting of implementing rules and regulations. And third po, tatlong last sagot ko po. Kung maging consistent lang tayo sa jurisprudence ng ICC, remember, I was a petitioner myself in the ICC withdrawal of Mr. Duterte without Senate concurrence. The Supreme Court ultimately unanimously dismissed all of our petitions for being moot in academic dahil na-recognize na nga ng ICC na umalis ng Pilipinas. If consistent lang ang ating Philippine Supreme Court, it should also dismiss the petitions of Mr. Duterte as well as the petition of Mr. Bato de la Rosa on Mr. Duterte. Bakit? Mutin academic na-recognize na ng ICC na sa kustudiya na nila si Mr. Duterte.
Sir, pahabol lang, sir. Ang sabi ni Atty. Harry Roque, of course, all the way from the Netherlands, was number one, na i-turn over na yung official arrest warrant versus Bato de la Rosa sa DOJ, sa DILG. We don't know the sources, but he's saying that it has been turned over as of yesterday. And therefore daw, ngayon palang gagalaw ang gobyerno. Can you run us through the process of how that works? Kung meron mang talagang naibigay na official arrest warrant sa DOJ o DILG, pwede naman gumalaw ang gobyerno o do they have to wait for diffusion notice from, for example, the Interpol or a red notice from the Interpol and so on down the line? Or can they act already right now? Actually, that's precisely yung mode, yung diffusion notice from the Interpol. Kasi from ICC, so mag-a-issue siya ng arrest warrant. Tapos, syempre, yung OTP magkakaroon ng kopya niya. Of course, this is hypothetical. I'm not saying meron na. Kasi that's really confidential. Pero kung meron na po, so yung Office of the Prosecutor ng ICC, meron siyang memorandum of agreement with Interpol. So magkakaroon po ng diffusion notice directed sa Philippine State. At meron po yung Interpol na Philippine Bureau dito sa Pilipinas, which I think it's under the DOJ, So ma-receive yun ng DOJ. Baka yan yun. DOJ. Yun na po yun. I-implement na po through the agencies such as PNP or NBI. So it's actionable na if you believe Harry Roque. It's really actually actionable already right now as you speak. Well, it's not really that I believe him. It's just really the process itself. So, and in fact, that was the state practice nung nangyari po kay Mr. Duterte when the arrest warrant was issued for him by the ICC. Diffusion yun Kaya Duterte. Yes, diffusion. Habol na lang, attorney, last question, just between the four of us, tayong apat lang, meron pa ba kayong naririnig na chismak, na chismis, na may susunod pang senador na i-issuehan ng international warrant ang ICC? Chismis lang. Kung chismis, Roda, meron kaming naririnig. Pero alam mo, when it comes to the ICC, if you meet with them, it's always discreet. That the meeting is always considered confidential. Kaya wala ka talagang makukuha sa kanya. Mga chismis lang. Now, the logic will tell us na aside from those implementers of the war on drugs, meron din syempre yung nag-implement ng financial reward system. In fact, we got that from the testimony, dun sa congressional hearings ni Colonel Garma. So, logic will point na kung sino man nag-implement ng financial reward system and the victims of the war on drugs expect na sila po yung makasama din yung mga nag-implement ng reward system ito sa ICC arrest warrant. By that, you mean which particular suspect? Yung binanggit ni Garma. Colonel Garma, he actually pointed to Senator Bongo, So, wala yung pangalanan mo, ikaw, attorney. Kasi wala yung pangalanan. So, sir, i-follow natin, tsaka yung evidence. So, sir, just to make sure that I'm getting this right, if you follow the chain of events and the processes involved as far as the ICC is concerned, logic na lang, logic. Yung susunod dapat after Bato would be yung binanggit na na in charge dun sa financing ng reward ni Garma. Binanggit ni Garma. Ni Garma. Yes, opo. I-headline na ni ni Ami bukas sa Philippine Star. Lumabas na yan sa ibang sa ibang balita yung mga ganyang istorya. Opo, narinig ko na rin po yan sa kay former Senator Trillanes. Narinig ko na rin po. Lumabas na yan. No, we're just looking at it from the context of after Bato, what happens next. Gusto lang niya, ikaw ang source. Gusto ni Ed, ikaw ang magsalita. Ikaw ang susunod source lang ako. Pinapahamak mo ako. Okay. Maraming salamat, Attorney Gilbert Andres ng Central Law ICC Secretary Lawyer. Thank you, sir, for joining us after. Regards kay Harry Roque, attorney. Ay mo, galing sa akin. Dahil nag-guest kasi siya rito ayaw niya akong kasama.
Wala lang po kaming contact just to be very clear. Si Atty. defensive naman, no? Binibiro ka lang, attorney. Okay, sir. Baka makita kayo sa dahig, attorney. Salamat po. Nasa Pinas na po ako. Okay. Ano, sa Pilipinas nga siya, kaya talaga. Lamig na sa dahig ngayon eh. Okay, maraming salamat for... Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat kay Ami Kamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star for joining us today. And of course, Tito Raul Llamas, our resident political pogi. Ugly political. Hindi, a resident political pogi. Ikaw talaga, Durog na. Giti dyan, giti. Durog na durog yung aking self-esteem. Maganda may relo mo. Timex. Mukhang ginto eh. Timex. Sige na, bumito na tayo. Baka mamaya matrouble tayo dito kay Ronald eh. Mamaya masabihan tayong pangit din namin. Damay-damay na tayo. Okay, thank you for joining us. We'll see. Join us tomorrow at 4 p.m. for Storycon. I'm Ed Lingao, kapatid. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.